Magandang gabi po sa ating lahat. Kapag ka po may nagsabi sa inyo ng salitang ASAP, ASAP, ano po yung nararamdaman nyo at naiisip ninyo? Yung iba po, bumibilis yung tibok ng puso kasi alam natin, pag sinabihan ka ng ASAP, nagmamadali, importante, urgent. Kasi po, ang ibig sabihin ng ASAP ay as soon as possible. Halimbawa, sa opisina, sasabihan ka ng boss mo, ipasa mo sa akin yan ngayong araw na to, ASAP. Ibig sabihin, may deadline ka. Within the day, kailangan ipasa mo yung hinihingi ng boss mo. O kapag ka sa bahay, sinabihan ka ng nanay mo, tapusin mo kaagad yung paglalaba, ASAP. Malamang maiuutos ulit sa'yo pagkatapos. Kailangan matapos kaagad. O sa ministry, kapag sinabi ni Father, mag-meeting po kayo at bigyan nyo kaagad ng inyong plano, ASAP. Ibig sabihin, urgent po yan. Kaya naman, mga kapatid, ang unang pumapasok sa isip natin nagmamadali. Minsan, ang nagmamadali nakaka-stress. Kaya pag narinig natin yung ASAP, medyo nakaka-stress. Pero meron po kung isang kahulugan na nabasa sa salitang ASAP na hindi naman nagmamadali. Kung tutuusin, very peaceful and very quiet. At ano po yung salita na yon? ASAP, always say a prayer. Di ba? ASAP din yan. Always say a prayer. Ibig sabihin, huwag tayong maguluhan, huwag tayong mataranta, huwag tayong magmadali, kundi dapat magdasal. Sa mga panahon na mga nakakataranta, mga panahon na kailangang makabigay ng isang bagay, dapat daw po ASAP din, always say a prayer. Di ba? Pag sa trabaho natin, pagtambak yung trabaho, kapag sunod-sunod ang meeting, kapag ang daming kailangang ihanda, kailangan sabihin nila ASAP, pero sa ating mga Kristiyano at Katoliko, ASAP, bago ko gawin yan, always say a prayer. O bago naman po sumagot sa inyong group chat, mainit ang balitaktakan, di ba? Uso ho yan. May mga members ba kayo ng inyong mga group chat? Sa ministry, sa mga chismosa group, di ba? Minsan may maraming pabibo sa group chat. Ang tawag ng iba doon, mga mema. Narinig nyo ba yan? Ano yung mema? Mema sabi lang. Napupuno yung group chat kasi ang daming sinasabi. Sana lahat may kwenta, pero parang hindi. Minsan nakakainit ng ulo. Bubuksan mo, pagtingin mo, wala namang saysay yung sinasabi. Pero bago ka mag-reply, kasi mainit ulo mo, dapat pause, tumahimik, ASAP, always say a prayer. At ganun din naman po sa pamilya. Kapag ka po may problemang pinansyal, o kaya may anak na matigas ang ulo, o kaya may asawang pasaway din, bago ka magdesisyon, pause for a while, ASAP, always say a prayer. At ito po yung sakto na narinig natin sa ating mabuting balita. Tinuruan po tayo ni Jesus na magdasal. Always say a prayer. Pero ang tanong, paano ho ba tayo mananalangin? Kaya iyan po yung sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Dalawang bagay po yung tatandaan natin sa narinig natin. Yung isa, negatibong pamamaraan. Yung isa, positibong pamamaraan. At piliin po natin kung alin tayo dyan. Yung negatibo, sabi niya, pag negative, do not. Negative yan. Sabi ni Jesus, huwag kayong tumulad sa mga hentil o pagano. Pag mananalangin daw pala tayo, huwag tumulad sa mga hentil. Bakit? Ang mga hentil sa panahon ni Jesus, kapag ka nanalangin, ang daming sinasabi. Paulit-ulit. Sa English, they babble. They babble words. Ang daming sinasabi. Iniisip nila, mas marami akong sinasabi, mas pakikinggan ako ng pinagdadasalan ko. Kung titingnan natin, hindi ba yan din yung naging problema dun sa Tore ni Babel? Yan po, sabi nila, dyan ang galing yung salitang babol, salita ng salita. Sa Tore ni Babel, nagsasalita sila, subalit hindi nagkakaintindihan.
Kaya naman, sabi ni Jesus, huwag po nating tutularin sila. Kasi hindi ibig sabihin na marami tayong sinasabi, ay ibig sabihin na pakikinggan tayo ng Diyos. Minsan po, kahit ang konti ng sinabi natin, kung mula sa puso, alam ng Diyos kung anong kailangan po natin. Kaya naman, minsan ito po yung mentality ng iba, ayoko magdasal, di ba? Sa ministry, sa bahay, o pwede bang ikaw mag-lead ng panalangin? May nagvo-volunteer ho ba sa atin? Natatakot kasi, Father, hindi ko alam yung sasabihin ko. Ang konti lang ng masasabi ko. Pero tandaan natin, ang pagdarasal hindi sa haba ng sinasabi, kundi sa substansya ng sinasabi natin. Kaya naman, kapag ka po kayo ay nag-meeting at may nagtanong, sinong gustong mag-volunteer magdasal? Bilang mga Katoliko, dapat nag-uunahan tayo. Anong ginagawa natin? Nagtuturuan. Hindi lang nagtuturuan pag sinabing, pwede bang may isang mag-lead ng dasal? Anong gagawin ng karamihan? Yumuyo ko. Ayokong tumingin. Baka ako yung ituro. Pero sabi ni Jesus, hindi kailangang marami yung sinasabi natin. Kailangan lang natin, nasa puso yung ating pagdarasal. Akala po nung iba sa atin, pag nagdasal, kailangan dramatic. Kailangan nakapikit ang mata, magkasama ang kamay, lumuluha. Hindi mo kailangan ng drama sa pagdarasal. Kasi kahit may drama o wala, alam po ng Diyos kung ano ang hinihiling natin at kung ano ang nasa puso natin. At hindi po minsan kailangan paulit-ulit. Kaya naman, tandaan po natin mga kapatid, ang pananalangin, hindi ito isang negotiation sa Diyos. Hindi ka nakikipag-negotiate kay Lord. Ang pagdarasal, hindi natin binabago ang isip ng Diyos. Ang pagdarasal, hindi rin demand letter. Hindi po tayo nagdidikta, Lord, dapat ito yung mangyari. Kasi hindi yung kalooban natin, yung dapat masunod. Sa pagdarasal, tinatanong natin, Lord, ano bang gusto mo? Kung ako lang po sana ang masusunod, ito po yung gusto kong dasal at panalangin. Pero sa huli, ano po ba yung gusto ninyo? Ang manaig po sana yung gusto ninyo. Di ba yan yung panalangin ng mahal na ina? Let it be done to me according to your word. Kung anong gusto ng Diyos. At ang pananalangin po hindi magic spell. Na pag binanggit natin, biglang may magic na mangyayari. Pag ito po ang mentalidad natin sa panalangin, madalas na di-disappoint tayo. Hindi dinidinig ng Diyos yung dasal ko. Hindi ako pinakikinggan. Siguro walang Diyos. Tatalikod na lang ako sa simbahan. Titigil na ako magdarasal. Bakit? Nadi-disappoint. Pakiramdam, hindi dinididig ang dasal. Kaya po, tanggalin natin yung mentalidad na ang Diyos ay isang genie. Diba? Sa genie, magbigay ka ng wish. Agad-agad, ibibigay niya. Ang Diyos po, hindi si Santa Claus. Tingin natin, dahil mabait naman ako, Lord. Diba ganyan kay Santa Claus? I've been a good boy this year. I deserve a gift. Pero ang Diyos, hindi naman ganun ang Diyos. Hindi na sabihin, Lord, nagpakabait naman ako. Dapat ibigay mo itong hinihingi ko. At ang Diyos, hindi rin ATM. Tingin natin, kaya nating mag-dispense palagi ng pera mula sa Kanya. Muli po, nagdarasal tayo, hindi dahil gusto nating baguhin ang isip at kagustuhan ng Diyos. Nagdadasal tayo kasi gusto nating baguhin yung isip at kagustuhan natin. Ina-align natin sa kagustuhan ng Diyos. So yun po yung negative. Tingin natin, mas pakikinggan ako ng Diyos pag marami akong sinasabi. Pero ano yung positive na aspeto? Sabi ni Jesus, ganito kayo dapat mananalangin. Ang panalangin ng Ama namin. Hindi po niya sinabi dito, Supreme Being. Hindi na rin narinig tinawag yung Supreme Being. Hindi niya rin po sinabing makapangyarihang nilalang. Kundi ang tawag niya sa Diyos, Ama namin. Ama natin. At ito po mas intimate, di ba? Kapag kayo nag-request sa boss nyo, medyo nakakahiya. Pag nag-request kayo sa barangay officials, medyo nakakahiya. Pero pagka sa magulang, naku, walang hiya-hiya. Mabilan mo naman ako nito. Maaalis naman tayo. Papunta naman tayo doon. Di ba? Kasi mas intimate. Ganun din yung sinasabi ni Jesus. Kapag tayo nanalangin, ituring natin ng Diyos na isang ama.
mapagmahal sa atin, mapagbigay, mapagpatawad. At kapag ganito po yung mentalidad natin, hindi tayo mahihiyang makipag-usap. Hindi mo iisipin, ay Lord, hindi ko kabisado yung mga dasal. Okay lang. Kapag nakipag-usap tayo sa ating magulang, ipinaplano nyo pa ba kung anong sasabihin? Automatic. Kung anong nasa puso mo, sasabihin mo. Kasi alam mo na maiintindihan ka ng iyong magulang. Pagka makikipag-usap ka sa iyong guro, iniisip mo muna kung anong sasabihin mo. Kapag makikipag-usap ka sa isang attorney, iniisip mo kung anong sasabihin mo. Pero pag sa isang magulang, anything goes. Kahit ano, alam mo na pakikinggan ka, hindi ka huhusgahan. Kaya naman, pag tumawag po tayo, tawagin natin ang Ama at sabihin kung ano ang nasa loob natin. Ngayon po, naghahanda tayo sa pagdiriwang ng ika-9 na anibersaryo ng pagkakatatag ng simbahan. Di ba? 9 na taon, pero ang tanong, maliban sa matibay ba ang pundasyon ng simbahan, ang tanong po, malalim ba ang pagdarasal ng mga parokyano? Yan po dapat yung tinatanong natin. Kung gusto nating tumagal ang simbahan, 90 years, 900 years, hindi lamang natin patitibayin ang pundasyon at istruktura, patitibayin natin ang pagdarasal ng mga parokyano. Baliwala po yung simbahang napakaganda. Baliwala yung simbahang napakaliwanag. Pero kung ang mga tao na nagsisimba hindi marunong magdasal, hindi po epektibo ang nagiging parokya. Kaya naman, mga kapatid, sakto ngayon ang ating ebanghelyo pananalangin. Tayo ay nasa gusali, hindi lamang ordinaryong gusali, isang simbahan at ang tawag dito, bahay dalanginan. So kapag pupunta tayo sa simbahan, ang una ba nating iniisip? Magdadasal ako. Minsan nakakalungkot yung iba, iniisip, pag humili, matutulog ako. Yung iba, pagdating sa simbahan, mag-o-observe ako ng maichichismis ko. Yung iba, pagdating sa simbahan, mamumula ako ng mga pwede kong pintasan. Bakit ganyan? Bakit ganito? Pero dapat po ang mentalidad, pagpasok sa simbahan, mananalangin ako. Makikipag-usap ako sa Diyos. Kaya naman, pinipilit nating maging tahimik kasi nirirespeto natin yung kagustuhan ng iba. Kaya po pagdating dito, hindi tayo makipagtsismisan. Hindi tayo makipagtawanan, kundi mananahimik at mananalangin. So ang sikreto po sa pagtagal ng parokya, hindi ho yung sa struktura, kundi sa pananalangin ng bawat miyembro. So ano pong hamon sa atin? Ngayon po, ang hamon sa atin, halimbawa kayo ay miyembro ng isang ministry. Bago ho kayo magsimula ng meeting, nagdadasal ho ba kayo? Sana kahit 1 minuto, bago tayo magpasya at magdesisyon, tingin natin ang inspirasyon ng banal na Espiritu, magdasal muna tayo. Bago ho kayo mag-post sa social media, nagdadasal ho ba tayo? Hindi yung basta-basta magko-comment na kayo, basher na kayo, at nagpapadala kayo ng fake news. Kung tayo po ay nananalangin, gagabayan tayo ng Diyos. Hindi mo dapat i-forward yan. Hindi mo siya dapat i-bash online. Kailangan mong suportahan at intindihin. Bago po kayo magalit, bago sumigaw sa kaaway, baka pwedeng isang Hail Mary muna ang dasalin para nakakahiya namang magalit ng nagdarasal. O kaya naman, bago magdesisyon, ang sabihin natin, Lord, ano po ba yung gusto ninyo? Kung ako po ang masusunod, ito po yung gusto ko sana. We want the will of God to prevail in our lives. Kaya naman, mga kapatid, tandaan natin, tuwing meron po tayong gagawin sa parokya, let us pause, ASAP, hindi as soon as possible, kundi always say a prayer. Kaya po sa mga susunod na araw, tandaan natin, alam po ng Diyos yung pangangailangan natin. Sabi po yan ni Jesus, bago mo pa man sabihin, alam na ng Ama yung pangangailangan mo. Alam ng Diyos kung anong future ng ating parokya. Alam din niya yung problema mo at problema ng pamilya mo. Alam ng Diyos yung bigat ng puso mo. Kaya naman, ang hinihintay po ng Diyos, hindi maraming salita mula sa iyo. Ang hinihintay po ng Diyos,
pusong nagtitiwala sa Kanya. Kahit po konting salita lang, sabihin mo, Lord, ito yung pinagdadaanan ko, pero nagtitiwala ako na malalampasan ko ito at dadalhin mo ako sa maayos na sitwasyon. Kaya po, sana po sa paghahanda sa ating dedikasyon, bukas, di ba, celebration nyo, sana po say a little prayer for the parish. Say a little prayer for the parish priest and the priest assigned here para ho madala sa kabanalan. Say a little prayer for your neighbors and your parishioners and the ministries para po hindi natin pinaghahanda lang ng wala. Pinaghahanda at pinagdadasal natin ang bawat isa. Kaya naman po, yan po yung gawin nating habit. Always pause and always say a prayer. Manalangin, hindi para baguhin ang isip ng Diyos, kundi mabago ang puso natin. Amen.